Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sa silid ng seguridad, pumasok si Wu Chen. Isa sa mga gwardiya ang bumati sa kanya at nagsabi, "Ginoo Wu, mangyaring pumasok." Tulad ng nakikita ni Ginoo Wu, ito ang kasalukuyang footage ng pagpupulong ng amo kasama ang batang Panginoon ng pamilya Ding sa Tingfeng Pavilion. Sa footage, sinabi ni Ding Ruilong kay Ginoo Lei, "Talaga bang nais mong manatiling nakatago sa lungsod ng Donghai?" Sumagot si Lei Cheng, "Ano ba ang pagkakaiba kung gusto ko o hindi? Hindi masyadong alam ni Ginoo Ding ang tungkol sa aking mga problema sa pamilya. May mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko maaaring gawin ang lahat ng gusto ko." Sumagot si Ding Ruilong, "Bakit ka takot na takot, Ginoo Lei? Alam kong mas pabor ang iyong ama sa nakatatanda mong kapatid na si Leiyu, pero sa huli, ang lahat ay tungkol sa tauhan." Sinabi ni Lei Cheng, "Batang Panginoon Ding, dapat alam ng isang tao ang kapangyarihan ng pamilya Li ay nasa kamay ng aking nakatatandang kapatid, at natanggap ko na ang katotohanan iyon." Tumawa si Ding Ruilong, "Hahaha, Ginoo Lei, kung talagang tinanggap mo na ang iyong kapalaran, hindi mo sana tinanggap ang pagpupulong na ito ngayon. Mukhang hindi mo pa rin ako lubos na pinagkakatiwalaan." Naisip ni Wu Chen sa kanyang sarili, mas mabuti nang dumating ng maaga kaysa gawing isang pagkakataong inkwentro ito. Ang paksang ito ay perpekto para sa atin upang samantalahin. Maaari nating gamitin ang paghahain ng tsaa bilang senyas para kay kapatid Lei na ihulog ang pain. Pagkatapos ay inutusan niya ang gwardiya, pumunta at ihain ang tsaa at merienda kay kapatid Lei. Sumagot ang gwardiya, "Naiintindihan, Ginoo Wu." Sa pagpupulong, dumating ang isang magandang tagasilbi na may dalang tsaa. "Ginoo, ito ang tsaa na inyong inorder kanina." Naisip ni Lei Cheng, mukhang dumating na si kapatid. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ding Ruilong, "Ginoo Ding, uminom muna tayo ng tsaa. May nais akong pag-usap. Tungkol sa pag-endorso ni Manying, mayroon na akong kasunduan kay Binibining Li, kaya kung hindi kinakailangan, ayokong bigyan si Binibining Li." Sumagot si Ding Ruilong, "Ginoo Lei, gaano kahalaga sa iyo ang pag-endorso na yon? Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin upang maputol mo ang kontratang iyon." Sagot ni Lei Cheng, "Ginoo Ding, sa ngayon, halos pantay lang ang relasyon ko sa iyo at kay Binibining Li. Mayroon akong magandang samahan kay Binibining Li, at ang pagtalikod sa kanya upang kumampi sa iyo, na maaaring humantong sa paghihiganti ni Liruotay, ay hindi makabubuti sa akin." Sinabi ni Ding Ruilong, "Ginoo Lei, maaari kang magsalita ng hayagan." Nagpatuloy si Lei Cheng, "Hindi sa hindi kita iginagalang, batang Panginoon Ding, ngunit kung gagalitin ko sina Liruobing at ang dalawa niyang kapatid, baka hindi ko na kayaning manatili sa Donghai. Paano mo sa tingin ko mapapanatili ang akin?" Sumagot si Ding Ruilong, "Pero paano kung ipadala ko si Leiyu sa kulungan o palihim siyang alisin sa pamamagitan ng isang aksidente? Ikaw na lang ang magiging tagapagmana ng pamilya Li at maaari kang bumalik upang pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Huwag mong alalahanin ang Donghai. Ano sa tingin mo, Ginoo Lei?" Nagtanong si Lei Cheng, "Batang Panginoon Ding, seryoso ka ba?" Sinabi ni Ding Ruilong, "Ginoo Lei, noon, maaaring may mga kaibigan kang hindi mapagkakatiwalaan, pero ngayon, ako na ang kasama mo. Ang lahat ng hindi mo nagawa o naisip gawin sa nakalipas na 10 taon ay magiging abot kamay mo na." Nagtanong si Lei Cheng, "Kung papayagan kong putulin ni Manying ang kontrata, aalisin mo ang aking nakatatandang kapatid?" "Ginoo Ding, napakabigat na pangako niyan. Paano ako makasisiguro?" Sumagot si Ding Ruilong, "Mahirap para sa iyo na magtiwala sa akin ngayon dahil hindi mo pa ako lubos na kilala. Pero maniwala ka, hindi mahirap para sa akin ang alisin ang sinumang humahadlang sa iyo. Ang pagtanggal kay Leiyu ay isang maliit na bagay lang." Naisip ni Wu Chen sa kanyang sarili, iyon lang ang kailangang marinig, Ding Ruilong. "Salamat sa pagsakay sa plano." Tumawa si Lei Cheng, "Narinig ko na si Ginoo Ding ay isang taong may kilos. Sige, mag-toast tayo gamit ang ating tsaa." Makalipas ang kalahating oras, habang patuloy ang kanilang pag-uusap, sinabi ni Lei Cheng, "Habang tayo'y nag-uusap, mas lalo kitang nauunawaan, batang Panginoon Ding. Sayang at hindi tayo agad nagkakilala." Nagtanong si Ding Ruilong, "Kaya, Ginoo Lei, nakapagpasya ka na ba?" Sumagot si Lei Cheng, "Aba, desidido na ako. Hindi ko maaaring basta-bastang tanggihan ang pag-endorso ni Manying." Nagpanting ang tenga ni Ding Ruilong, "Ikaw. Nagpatuloy si Lei Cheng, "Ang press conference ay sa makalawa,
at kung kakanselahin ko ito ngayon, masyadong halata. Dapat nating ituloy ang plano, pagkatapos ay putulin ang kontrata makalipas ang 1 o 2 buwan at maghain ng kaso laban sa Huancay Cosmetics. Sa panahong iyon, maaaring ipakalat ni Ginoo Ding sa media na ang dahilan ng pagsasara ng kontrata ay dahil nagkaroon ng taghiyawat at peklat si Manning mula sa mga produkto ng Huancay. Tiyak na lilikha iyon ng iskandalo. Aabuti ng 1 o 2 taon ang kaso, at sa tingin ko, hindi na sila makakabalik sa merkado. Tumugon si Ginoo Ding habang pumapalakpak, "Ginoo Lay, talagang matindi ka. Gusto ko yan." Pagkatapos nito, nagtoast sila gamit ang kanilang mga tasang tsaa at nagtawanan. Ilang sandali pa, pumasok si Lei Cheng sa silid ng seguridad at sinabi kay Wu Chen, "Kapatid, nakaalis na si Ding Ruilong. Sinabi ko sa kanya ang lahat ayon sa plano mo noong gabing iyon at tuwang-tuwa siya." Sumagot si Wu Chen, "Kapatid Li, mahusay na trabaho. Ngayon, kailangan na nating hanapan ng paraan upang maihatid ang footage na ito kay Leo." Tinignan ni Wu Chen ang kanyang telepono at nabasa ang isang mensahe, "Kaka2 oras pa lang, pero namimiss na kita. Aking munting asawa, para kang parasito sa tiyan ko. Muwa-muwa. Papunta na." Pagkatapos, lumingon siya kay Lei Cheng at sinabi, "Halos tapos na ang mga bagay dito, kapatid Lei. Tara, ipakikilala kita sa isang bagong kaibigan." Makalipas ang ilang sandali, dumating sila, at sinalubong sila ni Wu Yurong, "Pumasok kayo." Ipinakilala ni Wu Chen ang lahat, "Ate Rong, ipakikilala ko sa iyo ang 2 kaibigang ito, Ginoo Lei Cheng at Binibining Tao Manning." Nagulat si Lei Cheng, "Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang kaibigang nais ipakilala sa akin ni kapatid Wu, Binibining Wu." Itinaas ni Wu Yurong ang kanyang kilay, "Talaga?" Nilinaw ni Lei Cheng, "Hindi, wala lang, kasi hindi ko pa narinig na si kapatid Wu ay kaibigan mo pala." Ininterrupt siya ni Wu Yurong ng may ngiti, "Hindi lang kami kaibigan." Sinabi ni Lei Cheng sa sarili, "Anong nangyari sa biyudang babaeng ito? May problema ba si kuya sa kanya at kailangan niya akong kumbinsihin siya para sa kanya? Pero hindi ko naman siya kilala, at parang magkasundo sila bago pumasok sa pintuan kanina lang. Ano na ang sitwasyon ngayon?" Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Wu Chen at sinabi, "Si Wu Chen ay aking lalaki, isang lalaking kayang magpaloko sa akin anumang oras." Nagulat si Lei Cheng at naiisip, talaga bang malapit si ate? Alam kaya ito ni Binibining Liruobing? Parang komplikado yata ang mga pamilya nila. Bumisita si Wu Chen kay Wu Yurong na may alam ng ngiti, "Kaya gusto mong maging diretsyo, ha?" Sumagot si Wu Yurong, "Siyempre. Kung kaya ko, ipapaalam ko sa buong mundo." Tumawa si Lei Cheng, "Aba, para tayong pamilya." Ipinaliwanag ni Wu Chen, "Kapatid Lei, tinanong ko si Ate Rong na pumunta ngayon kasi mayroon akong isang business deal na nais talakayin. Interesado ka ba?" Ibinigay ni Wu Yurong kay Lei Cheng ang isang file, "Boss Lei, tingnan mo kung paano natin babagsakin si Ding Ruilong." Habang binabaybay ang file, sinabi ni Lei Cheng, "Kaya ang plano ay agawin ang negosyo at mga ari-arian niya. Nasa sa akin na yan, gawin natin." Pinutol ni Wu Chen, "Kapatid Li, huwag kang magmadali. Ito ay isang mahabang operasyon na tatagal mula 6 na buwan hanggang 1 taon. Ang plano ko ay pabagsakin hindi lang siya, kundi pati ang buong pamilya." Napalakas ang boses ni Lei Cheng, "Kapatid, talagang gusto mong pabagsakin ang pamilya Ding. Mas maganda kung maghanda na tayo, at ang gurwibo mula Shanghai ay kasama na. Ang huling hakbang ay nasa kamay ni Ate Rong at ikaw, kapatid Lei. Ibinibigay ko sa inyo ang mga detalye." Tumawa si Lei Cheng, "Huwag mong gawing seryoso, gawin na natin. Kung mag-aalok ka sa akin ng ganitong pagkakataon, hindi ko tatanggihan." Idinagdag ni Wu Chen, "Darating si Gurwibo sa Donghai bukas. Kapatid Li at Ate Rong, pwede kayong mag-meet sa kanya para tapusin ang mga detalye." Tumingin si Wu Yurong kay Wu Chen at naiisip, "Kapag natapos ko ito sa tulong ni Boss Lei, malalagpasan ng kita ko ang buong ari-arian ng pamilya Wu. Hindi ko na alam kung paano kita pasasalamatan, aking munting asawa." Inilagay niya ang kamay ni Wu Chen sa hita at dahan-dahang itinaas ito. Tinaas ni Lei Cheng ang baso at nagsabi, "Haha, para kay kapatid Wu at kay Emel Wu. Naway magtagumpay tayo." Nang mga sandali, nag-vibrate ang telepono ni Wu Chen. "Atay, narinig ang boses ni Liruo Tai, kapatid, may mahalagang usapin tungkol kay Tang Xinbao." Sabi ni Wu Chen, "Ate Rong, kapatid Li, magpatuloy kayo nang hindi ako. Mayroon akong kailangan asikasuhin."
Sumagot si Li Cheng, walang problema, kapatid. Magtutulungan kami ni Emma Wu. Sa ibang eksena, ipinaliwanag ni Li Ruotai kay Wu Chen, kapatid, tumawag ang tatay ko, at sinabi niyang darating ang tiyuhin ko bukas sa Donghai para ayusin ang sitwasyon ni Tang Xinbao. Tumugon si Wu Chen, ang tiyuhin mo. Si Sun Yongzhang, isa sa mga makapangyarihang tao ng ikalawang henerasyon ng pamilya Sun. Sumagot si Li Ruotai, alam mo rin ang tungkol sa tiyuhin ko. Ipinaliwanag ni Wu Chen, inatasan na ako ng iyong tiyuhin ukol kay Tang Xinbao. Naniniwala akong hindi siya darating sa Donghai para kay Tang Xinbao kundi para protektahan si Ding Ruilong. Bumaba ang tono ni Li Ruotai, so, hindi ko na kaya patumbahin si Ding Ruilong bukas. Sumagot si Wu Chen, ate. Nandyan ang tiyuhin mo upang Nagtanong si Li Ruotai, dahil alam mong darating si Ding Ruilong bukas, may plano ka ba? Kahit hindi natin siya patumbahin, kailangan pa rin natin siyang turuan ng leksyon, di ba? Tumango si Wu Chen, syempre, pero kakailanganin ko ang iyong kooperasyon. Kailan mo balak sunugin ang iyong club? At yung kahon na may lumang kutsilyo, nasa iyo pa ba? Sumagot si Li Ruotai, anuman ang kailangan mo, kapatid. Nagpatuloy si Wu Chen, binubulong ang ilang bahagi ng plano. Ilang saglit pa, sumigaw si Li Ruotai, naintindihan ko na. Kapatid, ang galing mo. Pagkatapos, tumawag muli si Wu Chen. Big brother, ako nga pala si Tang Xinbao. Darating ang pangalawang tiyuhin ko bukas sa Donghai at nais kanyang makipagkita. Sumagot si Wu Chen, naintindihan ko. Pagharap kay Li Ruotai, sinabi niya, mukhang magiging masaya ang araw bukas. Kinabukasan, sinalubong ni Wu Chen ang kanyang panauhin. Boss Tang, isang karangalan kang makilala. Malakas na tumawa si Tang Jingbin, ang pangalawang tiyuhin ng pamilya Tang. Hahaha, kapatid, maraming salamat. Sabi ng pamangkin ko, kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na siya umabot ng buhay. Habang naiilang na lumingon sina Tang Xinbao at Go Kiki, ipinagpatuloy ni Tang Jingbin, itinuturing na kitang pamilya. Heto, 50 milyong yuan bilang pasasalamat ng pamilya Tang. Kailangan mong tanggapin ito. Iniusob niya ang card kay Wu Chen. Tinanggap ni Wu Chen ang card, maraming salamat, Boss Tang. Tatanggapin ko ito, pero bilang paggalang sa ating ugnayan bilang pamilya. Tahimik na pinagmasdan ni Tang Jingbin si Wu Chen, iniisip, sa pagtanggap niya ng pera, ibig sabihin ay tinuturing niyang bayad na ang utang na loob ng pamilya Tang. Ang susunod na hakbang ay ang paghingi ng tawad ni Li Ruotai, dahil iyon ang nais ng pamilya namin para mapanatili ang dangal namin. Pero may lihim bang plano si Wu Chen rito? Ngumiti si Tang Jingbin, hindi ipinahahalata ang kanyang iniisip. Kapatid, gusto ko ang estilo mo. Masarap kausap ang prangkang tao. Tumango si Wu Chen. Boss Tang, malayo pa ang nilakbay mo papunta rito. Nakakain ka na ba? Lumingon siya sa kanyang Xiaodi, maghanda ka ng tanghalian. Lalabas tayo maya-maya. Kunin mo ang card na ito at bumili ng mga kailangan, gamitin mo ang natitirang pera pagbalik mo sa Shanghai. Nagulat si Tang Jingbin habang pinagmamasdan si Zhuang Xiaodi. Binigay niya ang 50 milyon ng ganoon lang. At hinawakan pa niya ang kamay nito. Napalunok si Zhuang Xiaodi. Ginoo Wu, hindi ko po ito matatanggap. Umiti si Wu Chen at sinabing, tanggapin mo, makakatulong ito sa'yo. Naglakad sila pabalik sa kusina at lumingon pabalik si Wu Chen at sinabi, Tiyo mag-relax lang kayo dyan, tutulungan ko muna siya sa kusina, habang hinahawakan niya ang maliit na bewang ni Xiaodi. Habang patungo si Wu Chen sa kusina kasama si Zhuang Xiaodi, nagtanong si Tang Jingbin kay Tang Xinbao, sila ba? Tumango si Tang Xinbao. Siya si Zhuang Xiaodi. Ang nakakagulat, hindi ito iniinda ni Ginang Li. Sa katunayan, magkasundo pa sila. Itinaas ni Tang Jingbin ang kilay. Interesante. Talagang misteryoso itong si Wu Chen. Gusto kong makita kung paano niya ayusin ang usapan kay Li Ruotai. Pagkatapos ng hapunan, sa pinakamataas na suite ng Donghai Crown Entertainment Club, pumasok si Wu Chen sa isang silid at sinabi ni Li Ruobing, mahal. Sinabi ni Li Ruotai, bayaw. Sinabi ni Guribo, Ginoong Wu, narito na kami. Si Sun Yongzhang, ang pangatlong tiyuhin ni Li Ruobing at Li Ruotai, ay nagsabi, Boss Tang, ikinagagalak kitang makilala. Sinabi ni Tang Jingbin, Boss Sun, matagal na kitang hinahangaan. Sinabi ni Sun Yongzhang, Boss Tang, isa lamang itong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Bakit mo pa kailangang dumayo sa Donghai?
Sumagot siya, halos mapatay sa bugbog ang pamangkin ko, kaya kailangan kong pumunta rito upang tingnan ang sitwasyon. Sinubukan ni Sun Yongzhang na maging diplomatiko, totoo, kami ang may kasalanan sa nangyari, pero maaari nating ayusin ito nang walang karagdagang alitan. Nasaktan si Tang Xinbao, at kami, ang mga pamilya Li at Sun, ay handang magbigay ng kabayaran. Sinabi ni Wu Chen, sandali lang, Ginoong Sun, mag-usap muna tayo. Sumagot si Sun Yongzhang, Sinabi ni Tang Jingbin, ayos lang ako, kaya huwag kang mag-alala. Pakiusap, huwag kang mag-atubili. Sinabi ni Sun Yongzhang, iniisip ko pang ang kausapin ka pagkatapos kong makausap si Tang Jingbin. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang magbabanggit nito. Sa tingin ko siguradong magdududa ang matandang yon, si Tang Jingbin. Masusi siyang mag-isip at mahilig suriin ang kilos ng mga tao. Sinabi ni Wu Chen, sinadya kong gawin yon upang pag-isipan niya ito. Ginoong Sun, maaari mong talakayin ito kay Boss Tang, ngunit huwag mo munang ipaalam ang magiging resulta ng usapan natin. Sumagot si Sun Yongzhang, sige, susundin kita. Lalabas tayo mamaya. Dapat ba tayong magkunwaring nagkaroon ng matinding pagtatalo? Sinabi ni Wu Chen, hindi na kailangan. Sa totoo lang, hindi ko iniintindi kung masyadong mag-isip si Tang Jingbin, pero kung hindi siya mag-isip. Sabi ni Sun Yongzhang, isa pa, si Tang Jingbin ay isang tusong matanda, at darating na rin si Ding Ruilong. Hindi natin maaaring ipakita na tuluyan nang nagkasira ang pamilya Li at ang pamilya Ding. Kapag kumalat ang balita, makakasama ito sa pamilya Li. Sinabi ni Wu Chen, isasama natin ang pamilya Tang sa ating plano, hahayaan nating makipagtulungan ang pamilya Tang sa pamilya Li, at sa gayon, magiging kaaway nila ang pamilya Ding. Kapag sapat ang benepisyo, hindi hahayaang kumalat ng pamilya Tang ang anumang chismis. Sumagot si Sun Yongzhang, ang pamilya Tang at ang pamilya Li ay halos walang ugnayan, kung walang pundasyon ng tiwala, wala ring pundasyon para sa kooperasyon. Hindi ito magiging posible. Umiti si Wu Chen, gagawin kong posible ang impossible. Gulat si Sun Yongzhang, ikaw. Ano ang balak mong gawin? Sinabi ni Wu Chen, Ginoong Sun, hindi ko maipapaliwanag ang buong sitwasyon sa ilang salita. Maaari natin itong pag-usapan mamaya, o maaari kong ipaliwanag ng detalyado kay Tang Jingbin habang naroon ka upang makinig. Lalo na kapag dumating na si Ding Ruilong, kailangan mong tumayo laban sa akin. Tandaan mo yan. Tumango si Sun Yongzhang, naiintindihan ko, Xiao Wu. Pero tandaan mo rin, huwag mong guluhin ang plano natin, kung hindi, masisira ang lahat. Tumugon si Wu Chen, alam ko, hindi ko sisirain ito. Tara na, sa kabilang silid. Hahaha, Boss Tang, patawad sa pagpapahintay, sabi ni Sun Yongzhang. Ngumiti si Tang Jingbin, mukhang nagliliwanag ang mukha mo, Boss Sun. Mukhang may magandang nangyari. Bulong ni Li Ruobing kay Wu Chen, ano ang pinag-usapan nyo? Umisi si Wu Chen at hinawakan siya, hulaan mo. Napairap si Li Ruobing, oh. Interesante ba? Ngumiti si Wu Chen, Miss Li, hindi mo na ba iniingatan ang imahe mo? May nanonood sa atin, alam mo. Iniisip ni Tang Jingbin, si Li Ruobing, ang pinakamatandang apo ng pamilya Li, na sinasabing malakas at walang kinatatakutan kahit ang batang master ng pamilya Ding, ay parang isang batang nahulog sa pag-ibig kapag kasama si Wu Chen, kahit alam niyang may ibang babae ito sa labas. Lumapit si Li Ruobing kay Guruibo at nagsabing, Boss Gyu. Nalito si Guruibo at tumugon, Yil. Lumapit siya kay Wu Chen at muling nagtanong, Yil. Iniisip ni Tang Jingbin, maging ang ikatlong henerasyon ng pamilya Gu sa Shanghai ay mukhang sumusuporta rin kay Wu Chen. Sinabi ni Guruibo, Ginoong Wu, kung kinakailangan, huwag kang mag-atubiling banggitin ang tungkol kay Tang Xinbao. Si Atay at ako ay parang magkapatid, hindi estranghero. Ngumiti si Wu Chen, malaki na ang naitulong mo. Nagulat si Guruibo, ha? Wala naman akong ginawa, Ginoong Wu. Anong ibig mong sabihin? Sumagot si Wu Chen, mahirap ipaliwanag ito ng malinaw, pero ang ugali mo sa akin ay isang malaking tulong na mismo. Iniisip ni Tang Jingbin, hindi lang si Guruibo kundi pati si Sun Yongzhang at Li Ruobing. Ang kanilang pakikitungo kay Wu Chen ay patunay ng kanyang kakayahan. Ito ang magpapalakas ng hatol ni Ginoong Tang at magdadala sa kanya sa isang konklusyong hindi niya akalaing mangyayari. Biglang pumasok si Li Ruotay sa silid at nagsabing, Bayaw, dumating na si Ding Ruilong sa ibaba. Tinanong ni Guruibo si Wu Chen, Ginoong Wu, gusto mo ba akong? Ngumiti si Wu Chen, sakto ang dating mo, lahat ay maaaring mag-relax sandali. Boss Gu, gawin mo lang ang gusto mo. Atay, susundin natin ang plano. Ilang sandali ang lumipas sa elevator. Sinabi ng gwardiya kay Ding Ruilong, Batang Master Ding, pakihintay lang sandali. Sumimangot si Ding Ruilong, naglalakas loob kayong pigilan ako. Tumugon ng gwardiya, ayon ito sa utos, pakisuyo. Kinumpiska ang lahat ng sandata, kahit isang panulat pero walang lapis sa kanila.
Pagkatapos, sinabi ng gwardiya, Batang Master Ding, maaari ka nang pumasok. Inutusan ni Ding Ruilong ang kanyang mga kasama, kayo anim, manatili dito. Tumango ang mga ito, Pagpasok ni Ding Ruilong sa kwarto, lumiwanag ang kanyang mukha nang makita si Li Ruobing. Ruo. Bigla siyang nagulat. Tumayo si Sun Yongzhang at sinabi, Ruilong, nandito ka na. Halika, halika, maupo ka. Lumapit si Ding Ruilong at sinabi, Hello, Tio Sun. Nandito rin pala si Ginoong Tang. Kailan kayo dumating sa Donghai? Sumagot si Tang Jingbin, kadarating ko lang ngayon. Kadarating mo rin ba, Batang Ginoo Ding? Hahaha, tila ba itinadhana ang pagkikita natin dito? Sinabi ni Sun Yongzhang kay Ding Ruilong, Ruilong, pamilyar ka na siguro kay Xiaogu. Kinamayan ni Ding Ruilong si Guruibo at sinabi, hindi lang pamilyar, hehe. Boss Gu, bakit ka rin nandito sa Donghai? Sumagot si Guruibo, balak ko rin sanang itanong yan sa'yo. Ano ang ginagawa mo rito sa Donghai? Habang nilalaro ni Li Ruobing ang kamay ni Wu Chen, bigla niyang sinabi, Oh. Kailan mo pa binili ang relo na ito? Sumagot si Wu Chen, hindi ako bumili niyan. Nagtanong si Li Ruobing, yung binili ko para sa'yo. Sumagot si Wu Chen, hindi bagay sa suot ko ngayon, hindi ba? Napabuntong hininga si Li Ruobing, sige na nga. Kung hindi bagay, bakit hindi tayo pumunta sa sentro ng lungsod pagkatapos ng hapunan? Bibilhan kita ng isa pang relo na babagay sa suot mo. Ngumiti si Wu Chen, depende sa mood ko pagkatapos kumain. Naiinis na sinabi ni Ding Ruilong, anong klaseng lalaki yan? Sinabi ni Sun Yongzhang, Bingbing, dumating na si Ruilong, bakit hindi mo man lang siya binati? Iniabot ni Ding Ruilong ang kanyang kamay at sinabing, Ruobing, ang tagal nating hindi nagkita. Ngunit si Li Ruobing, naabala sa paglalaro sa kamay ni Wu Chen, ay tuluyang binaliwala si Ding Ruilong. Pinawisan si Ding Ruilong habang iniwan siyang nakabitin ni Li Ruobing. Tumingin si Wu Chen kay Ding Ruilong at nagsabi, bakit ka nandito sa Donghai? Hindi ka ba naiinis dito? Nagulat si Sun Yongzhang at Tang Jingbin at napaisip, direktang hinamon ni Wu Chen si Ding Ruilong sa harap ng lahat. Nagpatuloy si Wu Chen, hindi talaga kita maintindihan. Pilit mo pa ring pinupuntahan ang Donghai. Masaya ka na ba ngayon na nakikita mo ang pagmamahalan namin ni Ruobing? Sinabi ni Li Ruobing, mahal, bakit mo pa siya pinapansin? Ngumiti si Wu Chen, lumuwas pa siya rito. Hindi ba bastos kung hindi natin siya biruin ng kaunti? Suminghal si Sun Yongzhang, Wu Chen, huwag kang lumampas sa limitasyon. Tumayo si Li Ruobing at sinabi, pangatlong tiyo, hindi mo ba gusto si Wu Chen? Sige, aalis na lang kami. Nagpatuloy siya, hindi mo ba naintindihan? Ayaw na naming manatili rito. Napapikit si Sun Yongzhang sa inis at sumigaw, ano ba to? Gusto mo ba akong patayin sa inis? Sumingit si Li Rutay at, Tiyo, kalma lang po. Maraming bisita dito. Tumingin si Li Ruobing kay Sun Yongzhang at mariing sinabi, Tiyo, ano ba ang sinabi ko sa'yo bago tayo pumunta rito? Sabi ko kung ayaw mo kaming manatili, aalis kami kaagad. Kaya itigil mo na ang pagsimangot kay Wu Chen. Tumayo si Sun Yongzhang at sinabing, Li Ruobing. Ganyan ka ba makipag-usap sa nakatatanda? Tiyo mo ako. Napailing si Li Ruobing at sumagot, Tiyo, maaari mo bang itigil ang pagiging irasyonal? Itinuro siya ni Sun Yongzhang at sumigaw, ikaw. Sa isang tabi, nag-isip si Tang Jingbin, anong klaseng taktika ang ginagamit ni Wu Chen. Nagpakumbaba si Ding Ruilong at sinabi, Tio Sun, Ruobing, huwag na kayong mag-away. Pamilya tayo. Hindi natin kailangang magkawatak-watak dahil lang sa isang tagalabas. Tio Sun, ayos lang ako. Maupo na tayo. Tumango si Sun Yongzhang, talagang mapagpasensya ka, Ruilong. Halika, umupo ka. Lumapit si Li Ruobing kay Wu Chen at bumulong, ano bang ginagawa mo? Ibig mong sabihin, nag-aalala ka pa sa kanya? Ngumiti si Wu Chen, mas masaya ganito, hehe. Sa tabi nila, bumulong si Guruibo kay Li Ruotay, mukhang may talento talaga si Ginoong Wu. Kaya pala gustong-gusto siya ni Miss Li. Ngumiti si Li Ruotay at sinabing, Xiaogu, huwag mong hayaang malinlang ka ng murang edad ng bayaw ko. Malaki ang kakayahan niya. Habang ang silid ay tahimik na naging tensyonado, kumitid ang mata ni Tang Jingbin sa pagkaalam, lahat ng tao dito ay kasabwat ni Wu Chen. Magkakasama silang nagtatrabaho upang linlangin si Ding Ruilong. Kahanga-hanga pero ano ang layunin nila? Tumingin si Wu Chen kay Tang Jingbin. Boss Tang, magsimula na tayo sa issue niya, tay. Sumingit si Sun Yongzhang, wala namang pagmamadali, hindi ba? Boss Tang, may mabilisan ka bang kailangang gawin para makabalik sa Shanghai? Sumagot si Tang Jingbin, hindi ako nagmamadali. Sa loob-loob niya, naguguluhan, bakit ako biglang ang sentro ng usapan? Kasama ba ako sa kanilang plano nang hindi ko alam? Tiningnan ni Ding Ruilong si Sun Yongzhang na may kalituhan.
Tito Sun, may nangyari ba kaya tay? Tumingin si Sun Yongzhang kay Tang Jingbin, at pagkatapos ng isang sandali, ipinaliwanag ng mabilis ang issue kay Tang Xinbao. Ang mga mata ni Ding Ruilong ay kumikislap ng may nakatagong layunin. Kung matutulungan ko ang problema ni Li Ruotay, baka manalo ako kay Ruobing. Tumayo si Ding Ruilong, nagtatangkang maging bayan. Second Uncle Tang, baka wala akong masyadong magawa dito, pero siguro, biglang tinamaan ni Wu Chen ang mesa, pinutol siya. Tama na. Sige, mag-usap na lang kayo. Kung wala namang may pakialam sa opinyon ko, wala nang kwenta na nandito ako. Maghahanap na lang ako ng pahingahan. Tumalon si Li Ruobing. Mahal, pagod ka ba? Sasama ako sayo. Sa isip ni Ding Ruilong, tingnan mo siya. Isang maliit na tulak at hindi kayang magpigil ng simpleng batang si Wu Chen. Pinigilan siya ni Sun Yongzhang. Bingbing, saan ka pupunta? May mga bisita dito. Magpakita ka ng respeto sa pamilya Li. Lumapit si Li Ruobing kay Wu Chen at bumulong, magpahinga ka, mahal. Sasama ako sa iyo pagkatapos kong makipag-usap sa mga tito ko. Hinaplos ni Wu Chen ang kanyang ulo. Iilo nakuha ko. Habang umalis, ngumisi si Wu Chen sa sarili, nandyan na si Jiang Hongguang, matalik na kaibigan ni Ding Ruilong. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Jiang Hongguang at nakatanggap ng mensahe. Nasisiyahan ka ba sa mga kwarto na may tanawin ng lawa sa Sanhai City? Pagkuha ng pera ng iba talagang ganun ka-urgente upang salubungin ang iyong wakas. Napalid si Jiang Hongguang, nahulog ba nila ang mga bayad na tinanggap ko habang tinutulungan ang batang master? Tinatawagan ba nila ako? Nagpaalam si Jiang upang magtungo sa banyo, at sa loob ng banyo, tinawagan agad ang numero ng nagpadala. Sino ka? Sumagot ang boses sa kabilang linya ng mahinahon, may keycard sa lababo. Kunin mo iyon at pumunta sa ika-10 palapag, kwarto 1029. Nanginginig ang kamay ni Jiang. Ikaw, naputol ang linya at narinig ang malamig na tunog. Damn! Naiisip niya habang tinatangkilik ang kanyang mga kamao. Kumuha ako ng 6 na milyon upang mapatakbo ang mga gawain ng batang master. Kung mag-leak ito, tapos na ako. Habang binubulong ang mga mura sa kanyang bibig, napagdesisyonan niyang sumunod na lang. Peste, susundin ko na lang ang sinabi niya. Lumabas siya at nagsabing nasaan siya. Yung taong nag-ayos ng appointment, hindi pa naman dumarating. Sinubukan niyang tumawag muli at sinabi ng telepono, ang numerong tinawag mo ay hindi maabot sa kasalukuyan, pakisubukang muli mamaya. Ang numerong tinawag mo ay hindi maabot sa kasalukuyan, pakisubukang muli mamaya. Nangamba si Jiang Hongguang, kinagat ang kanyang kuko, at inisip kung pinagbabantaan mo ako, hindi ka ba dapat humingi ng pera o magbigay ng utos? Bakit ganito ang sitwasyon at walang sinasabi, ha? Sinabi ng kaibigan niya, bayaw Jiang, bakit ang tagal? Sumagot si Jiang Hongguang, sa tingin ko, baka may kabag ako ngayon. Kalahating araw ang lumipas. Sinabi ni Li Ruotay, Ding Ruilong, nawalan ako ng 9 na milyon matapos maglaro ng mahjong kasama ka buong hapon. Masaya ka na ba? Sumagot si Sun Yongzhang, Atay, huwag kang magsalita habang kumakain. Tahimik na tumingin si Wu Chen sa kanila. Sa ilalim ng mesa, sumulat siya ng mensahe gamit ang kanyang telepono na nagsasabing, may mahalagang gawain ako mamaya ng tanghali, pumunta kayo sa kwarto 1029 mayon, hinihintay ko kayo. Natanggap ni Sun Yongzhang ang mensahe at sinabi sa kanyang mga kaibigan, sa tingin ko, muling gumagalaw ang tiyan ko, pupunta na ako sa banyo. Habang iniinom ni Wu Chen ang kanyang baso ng apple juice, tumingin siya kay Ding Ruilong. Tiningnan siya ni Ding Ruilong at nagtanong, Wu Chen, bakit mo ako paulit-ulit tinititigan? Sumagot si Wu Chen, nag-iisip lang ako kung may sira ang utak mo, para bang gusto mo bang mapagtaksilan? Nakakatuwa ba o ano? Habang paikot-ikot ang kanyang grape juice. Nang mapawisan si Li Ruotay, inisip niya, ano ba ang meron sa bayaw? Samantala, inisip ni Li Ruobing sa sarili, hindi ito bahagi ng orihinal na plano, di ba? Nagsalita si Sun Yongzhang sa sarili, malapit na magsimula ang pangunahing palabas, hindi ko nasayang ang buong araw. Sinabi ni Wu Chen, kung ipaalam mo lang noon na labis mong kinagigiliwan ang mapagtaksilan, tutulungan na sana kita. Nag-almusal si Ding Ruilong at sinabi kay Li Ruobing, Ruobing, ito ba ang lalaking kinasasangkutan mo? Wala siyang kahit konting paggalang sayo. Ang makialam sayo ay parang pangarap lang, hindi ko tinutukoy ang pagkakaroon ng mental na pagiging pinagtaksilan. Sumagot si Wu Chen, ang ibig kong sabihin ay, ikaw ay pinagtaksilan mukhang hindi mo pa alam.
Inisip ni Liruobing sa sarili, siya ba'y tumutukoy kay Hishike? Sa isip ni Ding Ruilong, parang ang probinsyanong ito ay sinusubukang inisin ako matapos uminom ng sobra para ako'y gumawa ng kahiyahiyang bagay sa harap ni Ruobing. Magandang subok lang. Sinabi ni Ding Ruilong, ang pag-inom ng sobra ay nagpapakita ng tunay mong pangit na mukha. Huwag kang mag-alala, magsalita ka, makikinig kami sayo. Sumagot si Wu Chen, hiningi mo yan, alam mo, kung ipaalam mo noon na labis kang gustong mapagtaksilan, tutulungan na sana kita. Sinabi ni Liu Xiaoyu, ang maliit mong kasintahan noong nakaraang taon at ang iyong gwardiya na tinatawag na Tangwu, hula mo, ano sa tingin mo ang ginagawa nila noong gabi ng iyong kaarawan noong nakaraang taon? Nagkibit balikat si Ding Ruilong at nagsabing, Giray, hindi posibleng gawin yan ng mga tao, hindi ako papaniwala sa iyong pagpapakalat ng pekeng balita. Sumagot si Wu Chen, hindi ka ba naniniwala sa akin? Sige, hindi na ako magpapaliwanag pa. Pagkatapos ng lahat, nasusuot mo na ang napakaraming green hat. Biglang dumampi si Liruobing sa hita ni Wu Chen at sinabi, nainom ka ba ng sobra? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Bumulong si Wu Chen kay Liruobing, sabihin mo, si Ding Ruilong ay malalagay sa ospital ngayong gabi. Bumulong si Liruobing pabalik, sigurado ka? Hindi ka ba sobra ang ininom? Nagpanggap si Wu Chen na lasing hanggang dahan-dahang natapos ang hapunan. Sinabi ni Sun Yongzhang, Boss Tang, huwag tayong umalis ngayong gabi, magpatuloy tayo sa pag-uusap. Sinabi ni Ding Ruilong, Kyoson, Second Uncle Tang, kailangan ko nang umalis. Dapat kayong magpahinga ng maaga. Habang hinihintay ng mga gwardya si Ding Ruilong, naupo siya sa sofa at sinabi, Tangwu, ano ba ang ginawa mo kay Liu Xiaoyu noong gabi ng aking kaarawan noong nakaraang taon? Sumagot si Tangwu, Boss, matagal na yon. Noong gabing iyon, hindi ko na maalala kung ano ang nangyari. Sinabi ni Ding Ruilong, ang galing mong umarte. Ibinunot niya ang kanyang water gun at sinabi, mukhang kailangan ko nang gamitin ito bilang paalala, di ba? Lumuhod si Tangwu at nagsabing, Boss, hindi ko alam ang iyong narinig, pero sinumpa ko sa inyo, hindi ako gumawa ng anumang kasalanan laban sa... Ibinunot ni Ding Ruilong ang kanyang telepono at sinabi, siguraduhin mong tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Nagsalita si Liu Xiaoyu, hello. Mahal, sa wakas tinawagan mo na ako. Akala ko nakalimutan mo na ako. Sinabi ni Ding Ruilong, ano ang ginawa mo kay Tangwu noong kaarawan ko noong nakaraang taon? Sumagot si Liu Xiaoyu, wala kaming ginawa. Pagkatapos ng handaan, dinala ako ni Tangwu pabalik sa apartment, tapos umalis siya. Ang ekspresyon ni Ding Ruilong ay tumigas habang itinutok ang baril kay Tangwu. Subukan mong ulitin, babala niya. Sabi ni Tangwu hindi mo siya pinayagang umalis at ikaw gumawa ng hakbang. Si Tangwu ay nilukot ang pawis habang ang boses ni Liu Xiaoyu ay naging panik. Hindi totoo, mahal. Siya ang pumilit. Natakot akong isipin mo na kontaminado na ako kaya hindi ko Yung salbaheng si Tangwu patuloy akong tinatakot pagkatapos noon. Si Tangwu ay nadapa at humagulgol habang niyayakap ang mga binti ni Ding Ruilong sa desperasyon. Boss, nagsisinungaling siya. Siya ang nag-umpisa. Ibinato ni Ding Ruilong siya at umuungol ng galit. Wala akong pakialam kung sino ang nag-umpisa. Ang totoo, ginawa ninyo ito. Kayo ay nakakadiri. Si Tangwu ay humihingi ng tawad ng walang tigil, Boss, alam kong mali ako, pakiusap patawarin niyo ako. Ang mukha ni Ding Ruilong ay nagbago sa galit habang itinaas ang baril. Patawarin kita. Ngunit habang binababa ang gatilyo, nagmalfunction ang baril at tubig ang lumabas. Isang malakas na sigaw ang sumabog mula sa kanya habang tumatalon, naguguluhan. Sigaw niya sa pagka-frustrate habang ang tubig ay dumadaloy sa kanyang mukha. Nagmamadali pumasok ang mga gwardya. Young Master! Nagmalfunction ang baril. Dalhin na natin kayo sa ospital. Sa labas, mga tao ang nagtuturo sa gusali, binubulong. May usok mula roon sa taas. Magtawag ng bombero. Isang gwardya ang nagsuri sa telepono at nagulat ng mabilis, ang sunog ay nagmula sa kwarto 1029. At ang video footage ay nagpapakita na isa lang ang pumasok at lumabas sa kwartong iyon, isa sa mga tao ninyo, Young Master. Nagbigay ng utos si Liruotay sa mga gwardya. Huwag mag-aksaya ng oras, apulahin ang apoy. At siguraduhin na walang mga reporter na makakakuha ng litrato ng kaguluhan na ito. Si Liruobing ay kalmadong nagsabi, ayaw natin ng mga hindi kinakailangang chismis tungkol sa pamilya Lina kumalat. Nag-iling si Sun Yongzhang na may pagsisisi kay Tang Jingbin. Boss Tang, malalim ang aking paumanhin.
Hindi inaasahan ang insidenteng ito, ngunit kung maaari ay samahan mo kami ng kaunti pa. Si Tang Jinbin ay nagpatalas ng composure at itinatago ang kasiyahan. Siyempre, boss son. Isang hindi ka nais-nais na pagkakataon. Nag-buzz ang telepono ni Sun Yongzhang at tiningnan niya ito, ang mukha ay pumutla. Ruilong pumatay ng tao at nasaktan na admit siya sa ospital. Itinaas ni Tang Jinbin ang kilay. May nangyari ba? Gusto kong alamin ang sitwasyon. Sa kanyang isipan, nagtataka siya. Una, may sunog na kinasasangkutan si Li Ruotay, at ngayon naman ay napunta sa ospital si Ding Ruilong. Lahat ito ay bahagi ng plano ni Wu Chen, hindi ba? Kailangan kong makita kung paano ito magpapatuloy. Mabilis na tinipon ni Sun Yongzhang ang pamilya. Xiao Wu, Atay, Bingbing, puntahan natin si Ding Ruilong. Atay, siguraduhin mong may umaasikaso sa kalat sa hotel niya. Iniling ni Li Ruotay ang mga mata. May sapat na akong problema dito. Kailangan ko pa bang linisin ang kalat niya? Si Wu Chen, kalmado ngunit tiwala, ang nagsalita. Son, magtulungan na lang kayo. Nandito si Atay at ako para tumulong sa mga bagay na kailangan asikasuhin. Luminga siya kay Li Ruobing, nanyakap siya ng mahigpit, ang ekspresyon ay puno ng kuryosidad. Sayang, bulong niya, idinidiin ang sarili sa kanya, hindi ako masyado na-involve sa plano mo ngayon. Gaano karami ang ginawa mo nang hindi ko alam? Ngumiti si Wu Chen. Medyo marami. Si Li Ruotay, na sumusuri sa sitwasyon, ay nagtanong, at ano ang susunod? Tumingin si Wu Chen sa kanya nang may alam na tingin. Brother-in-law, magpadala ka ng 2 grupo, ang isa ay pupunta sa hotel para tanggalin ang anumang ebidensyang mag-ugnay kay Ding Ruilong sa sunog. Ang pangalawang grupo ay dapat pumunta sa ospital at bantayan si Jiang Hongguang. Bigyan sila ng babala at magpatuloy ng normal. Naiintindihan ba? Nagtaas si Li Ruotay ng hinlalaki. Naiintindihan. Sa ospital, ang mga gwardiya ni Ding Ruilong ay nag-uusap-usap, litong-lito, dahil sa gulo ng gabing iyon. Anong nangyayari ngayong gabi? Tanong ng isa sa kanila, nalilito. Sumagot ang isa pa, sino ba ang nakakaalam? Una, may sunog sa hotel ng pamilya Li, at ngayon naman ang boss natin ay napasama sa lahat. Parang isang sumpaan. Samantala, tiningnan ni Sun Yongzhang ang kanyang telepono, ang mukha ay biglang nanlumo habang binabasa ang mensahe, nagliyab ang kwarto 1,029, good luck sa'yo. Sun Yongzhang naisip sa kanyang sarili, silid 1,029. 2 beses akong pinapunta roon pero walang nangyari. Lumalabas na isang panlilinlang lang ito, at ngayon gusto niya akong gawing scapegoat. Sinumang kahit papaano'y nasangkot sa insidenteng ito ay maaaring ituring na patay na. 6 na milyong piso ni binatang Panginoon Sean ang nawala, kung mananatili ako rito, para ko na ring inilalagay ang sarili kong lieg sa talim ng tabak. Ang natitira na lang na magagawa ko ay magtago muna sandali. Sinabi ni Sun Yongzhang sa iba, pupunta muna ako sa banyo, masama na naman ang tiyan ko. Sinabi ng kanyang kaibigan, si Jiang parang palaging tumatakbo papunta sa banyo ngayon . Sabi ng isa pang kaibigan, ganoon ba talaga kalala ang tiyan mo? Sa hagdanan, na-capture si Sun Yongzhang at nilagyan ng bag ang kanyang ulo. Sinabi ni Li Ruotay kay Wu Chen, na ayos na ng 2 grupo ang kanilang trabaho. Sinabi ni Wu Chen, kung ganoon, mauuna na kaming bumalik ng kapatid mo sa lugar ni Ding Ruilong. Ikaw naman, mag-relax ka na lang. Sinabi ni Li Ruotay, bayaw, paano naman ako? Sa ospital. Sinabi ni Sun Yongzhang kay Ding Ruilong, ingat ka na lang sa mga daliri mo, Ruilong. Alagaan mong mabuti ang sugat mo hay. Sinabi ni Boss Tang, baka ito ay isang pagpapala sa ilalim ng pagkukunwari ng isang sumpa. Sinabi ni Ding Ruilong, tama si pangalawang Tito Tang, hanggat narito pa ang mga kamay ko, maituturing itong isang pagpapala mula kay Bodha. Biglang sumigaw si Li Ruotay, yey ka, Ding Ruilong. Sinubukan mo akong lokohin. Bakit hindi sumabog ang hotel? Sinubukan mong sunugin ang hotel ko. Akala mo hindi ko malalaman? Huwag mo akong bulahan. Bakit hindi na lang kita patayin ngayon din? Sinabi ni Sun Yongzhang, Atay, ibaba mo ang baril at sabihin mo kung ano man ang gusto mong sabihin. Teka, sinabi mo bang si Ruilong ang nagsunog ng hotel? Sinabi ni Li Ruotay, nagsimula ang sunog sa silid 1,029 at may video akong magpapatunay niyan. Tignan mong mabuti ang taong pumasok sa silid 1,029. Hindi ba tao mo rin yon? Ding Ruilong, balak mo pa bang magkaila? Sige, tawagan mo siya ngayon sa video call kung kaya mong patunayan na wala kang kasalanan. At ipinakita niya ang kanyang telepono.
Itinutok ni Liruotay ang kanyang baril sa ulo ni Ding Ruilong at sinabing, magsalita ka. Sinabi ni Ding Ruilong, bigla na lang siyang nawala. May isang taong gumagawa ng paraan para ako'y pagbintangan. Sinabi ni Liruotay, nawala siya. Ganoon mo balak patunayan ang pagiging inosente mo? Akala mo ba tanga ako? Sinabi ni Ding Ruilong, Liruotay. May taong talaga akong gustong malaman kung sino ang may pakana nito. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng paliwanag. Tawagin ang sekretarya at hayaang siya mismo ang mag-check sa harap ni Ginoong Lee. Dumating ang sekretarya at sinabing, i-check ang kamakailang sitwasyon sa pera ni Jiang Hongguang pati ang kanyang mga tawag sa nakalipas na buwan. Bigyang pansin kung sino ang kinontak niya kahapon ng hapon. Pagkatapos, lumapit siya kay Liruotay at sinabing, binatang Panginoon, natagpuan na namin ang sagot. Sinabi ni Ding Ruilong, Liruotay, nakita mo mismo. 2 beses lumabas si Jiang Hongguang kahapon. Una, may nabasa siyang text message, at may malinaw na nag-uutos sa kanya. Una noong naglalaro tayo ng baraha, at pangalawa noong magkasama tayong kumakain ng hapunan. Ibalik mo sa alaala mo, hinawakan ko ba ang telepono ko habang magkasama tayo. I-check nyo pa ang numero na tumawag kay Jiang Hongguang at alamin kung sino ang Genji iyon. Nagulat ang sekretarya at sinabing, binatang Panginoon ang numerong iyon. Sinabi ni Ding Ruilong, magsalita ka. Sinabi ng sekretarya, sa kay Uncle Chuan hindi, ito ang numerong dati ng gamit ni Jiang Chuan. Nagulat si Ding Ruilong at sinabing, ha? Itinutok ni Liruotay ang kanyang baril kay Ding Ruilong at sinabing, ngayon, malinaw na isa sa mga tao mo si Jiang Chuan. Sinabi ni Ding Ruilong, makinig ka sa akin. Sa totoo lang, matagal nang nawawala si Jiang Chuan. May isang taong talagang gustong ipahamak ako. Biglang sinampal ni Liruotay si Ding Ruilong gamit ang kanyang baril. At sinabi niya, nawala si Jiang Hongguang at ngayon si Jiang Chuan din. Akala mo ba isa akong tanga? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.